So dito po sa channel natin ay nire-report ko yung mga iba't ibang nagagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero para po sa akin, at least sa first half ng kanyang termino, ang pinakamaganda at the best na achievement na magagawa ni PBBM ay yung tuluyang pagtatapos, tuluyang pagsugpo dito po sa NPA. Yung pong hindi nagawa ng mga maraming pangulong dumaan, yung sa panahon ng kanyang ama, problema na yan. Si PBBM po, under his term, matatapos po yung problema. Okay? So, basahin ko yung news. General Browner nagbigay ng deadline sa AFP na tapusin na ang lahat ng NPA guerrilla fronts bago mag-March 31. Okay? So, at the beginning of the year, merong 11 weekend fronts. So, mahihina na yung mga fronts na yan. Gusto na pong ipasugpo lahat ni General Browner. So, basahin natin ha. Inatasan ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang lahat ng unit ng militar na buwagin ang lahat ng natitirang napahinang NPA guerrilla fronts bago mag-March 31 this year. Ito ang hinayag niya sa kanyang mensahe sa pagluklok sa pwesto ng bagong commander ng Southern Luzon Command sa Lucena City. Bukod dito, itinakda ni General Browner ang katapusan ng Hunyo bilang deadline para mabuwag ang lahat ng vertical unit ng NPA. Okay? Sa end of June yan. Tapos habang binigyan naman hanggang katapusan ng taon ng AFP para tuluyan ng wakasan ang lahat ng regional at sub-regional party committees ng NPA. So napakalaking development po yan at napakagandang achievement, di ba? Na on our road to finally having peace internally dito po sa ating bansa. So we could focus our military doon po sa mga external threats. At syempre magkakatulong po dyan ang AFP, ang ating mga local governments, ang NTF-ELCAC. So, whole of government approach po ito kasama yung mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, ang ating kapulisan, para po tuluyan ng matigil ito pong NPA. Magandang balita po yan kasi po kapayapaan ang gusto po natin. Okay? Sabi po ni AFP Chief, target ng militar na tuldukan na ang insurhensya sa taong ito para makapagbago na nga ng prioridad yung ating bansa. At sa totoo lang guys, parang ngayong buwan ay International Women's Month. So totoo lang, ang dami pong lumalabas na mga storya, mga reports, mga testimonya ng mga dating miyembro na din ng mga abuses nitong mga grupong ito sa mga kababaihan, 'di ba? Ngayon International Women's Month, pero grabe po, parang ito nakita ko report to from I think about a year ago. Isang miyembro po, dating miyembro, sinabi po niya, she revealed that based on her knowledge while inside the group, a number of women rebels become victims of sexual abuse by their male comrades and most of the time by their commanders. Okay? She said that she even heard a story inside the movement that a certain commander abuses several women, which she did not believe at first until she personally met some of these women. Narinig ko sa ibang mga kwento ng mga kasamahan ko na mismong iyong mga elemento ay pinagsasamantalahan ng mga kadre, especially ng mga lalaki. I don't know kung tama ba, pero marami kasing kwento doon sa loob ng kilusan na may isang commander na kahit sino lang iyong naging asawa niya. At objectively speaking, pagpunta ko sa isang community, nakita ko talaga at kilala ko talaga iyo't ibang-ibang babae na may anak siya. Okay, so, napakaraming abuses hidden over the years, hindi po nalalabas, hindi nalalaman ng tao. 'Di ba? Nakakalungkot kasi kumbaga kukuha sila mga estudyante, mga idealistic na estudyante, 'di ba? Kumbaga bibilugin nila yung ulo, isasama nila doon sa mga tinatawag na legal fronts. Okay? So doon muna sa mga legal fronts, sa mga grupo ng mga aktivista na eventually ay kung saan sila ay mabibrainwash hanggang mapasali na sila doon sa armadong grupo na. Okay? So tapos pag nandoon na sila sa grupo, doon na nangyayari yung mga abuses at
panglumo po di ba? Anong pakiramdam ng mga magulang nila na pinag-aaral sila para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Para po ganyan yung mangyari sila, tapos pag nakasama na sila, hindi na sila makakaalis. At doon na sila makakaranas ng mga abuso, ng mga 'di ba, ng mga talagang nabababo yung po kanilang pagkatao, yung kanilang pagkababae. At yan po yung nagiging epekto po niyan. At they try to hide it, they try to change the story, pero lumalabas na po lumalabas na lahat ng mga abusong ginagawa po nila, lalo na sa mga kababaihan po natin. Merong term na ginamit po diyan ang term na ginagamit doon sa NTF-ELCAC din, terror grooming. Okay? Terror grooming. Parang ginugroom nila, una, aktivista muna. Okay? Aktivista, nalabanan yung gobyerno. Tapos, susunod doon sa mga legal fronts. Okay? Okay, sige. Nandun sila. Tapos, eventually, sila po ay makukumbinse o mabibrainwash o kung ano man na to pick up arms, mamundok, makipagbarilan sa ating mga sundalo. At marami pong nangyari, of course, na nakakalungkot na sila po ay nabawian ng buhay. Maganda sana yung kanilang future, kaso po dahil sa terror grooming na tinatawag, 'di ba? Sinasabi nila hindi red tagging yan. 'Di ba? Pero sa totoo lang po ang nangyayari ay terror grooming. Sila po ay ginugroom para po kung ginagamit yung kanilang idealismo, ginagamit yung mga problema sa lipunan para po makumbinsi sila na sumali po doon sa bundok kung saan po yung kanilang buhay ay parating delikado at kumbaga sila nakikipagbarilan sila sa sarili nating mga sundalo. Diba? So, yun po yung nakakalungkot po dyan. So full support po tayo kay General Browner at ito napakalaking achievement kay PBBM sa totoo lang. Ang katapusan ng NPA during his term. And it will happen. It will happen. I will, sama po ako sa kausap tayo sa mga ibang membro ng NTF-ELCAC para mas ma-explain po nilang mas mabuti. Pero ito para sa akin, ito ang isang malaking achievement for PBBM sa first half ng kanyang termino. Okay? Of course, we should give credit also dun sa mga past na humawak sa NTF-ELCAC. Nagsimula yan panahon ni Pangulong Duterte, yung mga tumulong sa atin dyan, yung sa military, sa police, lahat naman po tayo dito tulong-tulong, okay? Para tapusin itong threat na ito. Para naman po sa bansa natin to, okay? Magkaroon tayo ng lasting na peace for everyone. So, bye-bye guys. Thank you very much po.